Repeating the same mistakes. Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy birthday si Ma'am Shana Mendoza and happy birthday rin kay Ate Beth. Hello po sa inyo at nakikigalak po ako sa inyong kaarawan. Now, ipagpapatuloy po natin yung ating series patungkol po kay Prophet Daniel. Inaaral po natin si Prophet Daniel as a prophet, at the same time yung mga stories, ano ba nakapaloob sa Book of Daniel. So, dito po sa Daniel chapter 5, ito po yung pumalit na hari, no? Si Nebuchadnezzar and then Nabonidus, no? And yun na po yung huling hari ng Israel. Si Nabonidus nagpunta sa ibang lugar sa Arabia. So dito po sa Daniel chapter 5, yung kanyang iniwan na hari or ang tawag po rito ay co-regent. Ibig sabihin, dalawa pa rin silang hari, yung isa absent lang, no? So ang iniwan niya dito sa Babylon ay si Belshazzar. So yung istorya po natin ngayong araw ay panahon po ni Belshazzar at nagpa-party po siya. Sabi po rito sa Daniel chapter 5, Then King Belshazzar made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in front of the 1,000. So meron pong malaking party. Nagpa-party yung hari si Belshazzar. Napaka maggarbong handaan po ito. Libo-libo po yung umattend. So sabi po rito, Belshazzar's feast and the writing on the wall. The king made a great feast for 1,000 of his lords and drank wine in front of them. Then he commanded that the golden and silver vessels taken from the temple in Jerusalem be brought. So naalala niyo po yung pinakalolo niya na o yung ancestor niya, si Nebuchadnezzar, kinuha yung mga gamit doon sa templo sa Jerusalem, dinala sa Babylon. Sabi ni Belshazzar, kunin nyo nga yun. Gusto ko doon tayo iinom. Doon tayo lalaklak ng alak. So they brought in the vessels and the king, his lords, his wives, and his concubines drank from them. They drank wine and praised the gods of gold, silver, bronze, iron, wood, and stone. Tapos sinamba nila, pinapurihan nila yung mga Diyos-Diyosan nila. Gamit yung mga baso at mga kasangkapan galing sa templo sa Jerusalem. So lapastangan yun, no, sa Diyos. Kasi para mong sinabi na eto yung mga kasangkapan doon sa Jerusalem, yung Diyos nila, tinalo natin. Samantalang si Nebuchadnezzar, ni-recognize niya na yung Diyos ng Israel ang siyang makapangyarihan sa lahat. Na kahit yung hari ng Babylon, hawak sa leeg, no? Control ng Diyos. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ng Israel. So, pagdating po dito sa Daniel chapter 5, biglang merong kamay nagsulat doon sa pader. Sabi, Mene, Mene, Tekel, Huparsin. So, hindi nila maintindihan anong ibig sabihin yan. Natakot, namutla yung hari, pinatawag lahat ng mga salamangkero, mga diviners, at lahat ng mga magician nila. Pinapa-interpret niya, anong ibig sabihin yan? No? Di nila maintindihan, di nila malaman kung anong kahulugan. Kaya po pinatawag nila eventually, no, yung queen, nakakilala si Prophet Daniel, pinatawag si Prophet Daniel. Tapos ininterpret yung kung ano ibig sabihin nun. Now, nung pinatawag si Prophet Daniel, ito ang sinabi niya. Basahin po natin sa verse 17 ng chapter 5. Then Daniel answered and said before the king, Let your gifts be for yourself. Ang dami kasing regalo no? Gagawin siyang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao doon sa Babylon. Kasi yung isa wala, si Nabonidus. Tapos yung si Belshazzar, siya yung pangalawa, pangatlo. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero sabi ni Daniel, hindi, I don't need that. Ito yung pakinggan mo, sabi niya, O King, the Most High God gave Nebuchadnezzar your father kingship and greatness and glory and majesty. Yung yung ninuno mo, si Nebuchadnezzar, pinagtagumpay ng Diyos, binigyan ng kayamanan, ng katagumpayan, ng kapangyarihan, at naging prideful, naging proud, naging mayabang. Sabi dito, but when his heart was lifted up and his spirit was hardened, so that he dealt proudly, he was brought down. Hindi ba yung ninuno mo si Nebuchadnezzar, nung nagmayabang siya, binagsak siya ng Diyos. Binigyan siya ng isip ng isang hayop, kaya nag-asal hayop siya
pagapang-gapang doon sa damuhan at binabasa na lang ng hamog at doon na nanirahan for a long time. Binigsak siya ng Diyos. And then sa verse 22, ito po yung pinaka-highlight. Sabi niya, "And you, Belshazzar, his son, have not humbled your heart, though you knew all this." Hindi ka nagpakumbaba kahit alam mo lahat ng bagay na ito. Nilapastangan mo pa yung Diyos ng Israel. Pinakuha mo pa yung mga baso at kasangkapan doon sa templo ng Jerusalem. At sinamba mo yung iyong mga Diyos-Diyosa na animoy tinalo ng mga Diyos-Diyosa ng Babylon, yung Diyos ng bayan ng Israel. Ito po ang mga turuan natin ngayong araw. Number 1, Bible stories are meant to guide us. Sa istorya po ng Book of Daniel, no? Yung istorya ni Nebuchadnezzar, yun sana yung nagbibigay ng gabay para doon sa mga susunod na hari na magpakumbaba doon sa tunay na Diyos. Kasi si Nebuchadnezzar, siya na yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya na po yung King of Kings, so to speak. Lahat ng mga nations and kingdoms ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Nebuchadnezzar. Pero kahit si Nebuchadnezzar nung nagyabang, ibinagsak ng Diyos. At itong si Belshazzar na sumunod sa sumunod na mga hari, no? Sa mga hari ng Babylon, alam niya tong mga bagay na ito, na merong Diyos ang Israel na may kontrol ng lahat ng mga hari at mga kaharian ng mundo. Pero hindi siya nagpakumbaba. Yung istorya ni Nebuchadnezzar, isinantabi niya. Kaya mga kapatid, sa kapanahunan natin ngayon, no, lahat ng mga Bible stories sa Bible, sinulat yan. One of the reasons is to give us examples. Siyan po ang sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Binibigyan tayo ng example upang matuto tayo, mabigyan tayo ng gabay. And I hope itong storya ni Nebuchadnezzar and Belshazzar ay magbigay rin sa atin ng gabay. Lalo na sa mga pagkakataon na yumayabang din tayo, no? Katulad ni Belshazzar at ni Nebuchadnezzar. So Bible stories are meant to guide us. And number 2 po, the proud repeat the same mistakes. Yung mga hambog, mayayabang, no? Inuulit lang nila yung pagkakamali ng mga sinaunang mga tao. Sinaunang, kahit naman yung sa pamilya natin, no? Pag yung isang anak ayaw lumingon sa pinanggalingan, naging hambog na, uulitin niya lang yung pagkakamali ng tatay niya, ng lolo niya, at ng mga nauna sa kanya. Kailangan talaga nating lumingon at tingnan ano ba yung ginawa ng mga nauna sa atin at matuto sa kanila. Matuto sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. The proud repeat the same mistakes. Ang mga taong mayayabang, kaya ko na to, hindi ko kailangan ng tulong ng tatay ko, nanay ko, ng mga godly people, no, mga church leaders. I don't need them, kaya ko to mag-isa. Sila po yung bumabagsak. Inuulit lang nila ang pagkakamali ng iba. And number 3 po, the humble are spared from destruction. Ang pinagkaiba po ni Nebuchadnezzar at Haring Belshazzar ay si Nebuchadnezzar po nagpakumbaba. Imbis na tuloy-tuloy yung destruction niya, yung pagkawasak niya, siya po ay na-restore. There was a point in his life, tumingin siya sa kalangatan at in-acknowledge niya na yung God of Israel, the Most High God, is the true God. At lahat ng mga tao ay, animoy parang walang say doon sa tunay na Diyos. At ginagawa ng Diyos kung ano yung naisin niya, and He's in control, He's all-powerful. So nung nagpakubaba si Nebuchadnezzar, nirestore po siya at binigyan pa siya ng mas higit pang kapangyarihan at karangyaan at kayamanan. Mas naging dakilang hari pa siya. Now ito po si Belshazzar, ang nangyari po sa kanya dahil hindi po siya nagpakumbaba. At that very night, pinatay po siya. Basahin po natin yung last part. So sabi dito sa verse 30, that very night, Belshazzar the Chaldean or the Chaldean king was killed, and Darius the Mede received the kingdom. So ito po, kung alam niyo po yung istorya, yung sa mga dive deeper natin, no? Ang pumalit po sa Babylon ay Medo-Persia. So si Darius po ay Mede or hari ng Media. Ang alay niya po na kingdom ay yung Persia. Kaya po yun po yung ibig sabihin ng Mene, Mene, Tekel, and Parsin. Ang ibig sabihin po niyan,
sabi rito sa bandang huli, no? Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. At that moment, no, nung gabi din iyon, pinaligiran ng mga ng mga sundalo ng Medo-Persia yung Babylon at pinatay etong si Haring Belshazzar. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Unang-una po, number 1, learn from the examples of people in the Bible. Sa Biblia po, napakaraming mga characters. Yan po yung goal natin this year, no? Matapos natin yung Bible Characters Edition. And I hope sa mga characters na pinag-aaralan natin, natututo tayo, nalalaman natin kung ano nakasaad sa banal na kasulatan. At the same time, tayo po ay nagagabayan ng mga Bible characters na hinayaan ng Diyos na maisulat upang magsilbi sa ating mga gabay o gumabay sa ating mga buhay. And number 2 po, look back and stop repeating the same mistakes. Tayo po ay lumingon, no, sa nakalipas. Hindi lamang po sa ginawa ng ating mga magulang, kundi sa lahat ng mga tao na alam natin, no, na nabuhay in the past. Kung may matututunan man tayo sa kanilang buhay, makikita natin ano yung hindi natin dapat ulitin, ano yung dapat natin ipagpatuloy, at lalo-lalo na sa mga character sa Bible. Ano yung pagkakamali ni Haring David na hindi natin dapat gawin? Ano yung mga ginawa niya na tama? Paano siya nanampalataya sa Diyos? Paano nila glorify at niluwalhati ang pangalan ng Diyos? Paano si Daniel ay naging tapat sa Diyos? Yun po ay mga worth emulating, dapat tularan. At dito rin po makikita natin kung paano naging mga hambog yung mga characters sa Bible, no? Kagaya po nito ni Haring Belshazzar. Mga bagay na hindi na natin dapat ulitin. Look back and stop repeating the same mistakes. Bakit po mga kapatid? Sabi nga ng, I think it was George Santayana who said, those who fail to remember the past are doomed to repeat it. Ibig sabihin yung mga hindi inalala ang nangyari sa nakalipas, hindi man lang lumingon sa nakalipas, sila po ay uulitin lang. Yung mga bagay na mali at uulitin lang nila sa kasalukuyan. And pangatlo po, listen to the Spirit's leading to avoid distraction. Makinig po tayo sa tinig ng Santong Espiritu. Alam niyo po ang Santong Espiritu pag nangusap sa atin, patungo yan sa pagpapakumbaba. At habang nagpapakumbaba tayo, doon natin nararanasan yung blessings ng Panginoon, yung pabor ng Panginoon, at lalo tayong napupunta sa sentro ng kalooban ng Diyos. Pero the moment we don't listen to the voice of the Holy Spirit, that is the time when we will decide on our own, rely on our own strength and wisdom, at doon na po tayo mapapahamak. Ang dulo po nito ay kapahamakan or distraction. Listen to the Spirit's leading to avoid distraction. Mga kapatid, ang Santong Espiritu po ay sinugo ng Diyos upang manahan sa atin, upang gabayan tayo. Hanggang ngayon, mga kapatid, at this very moment, nangungusap po ang Santong Espiritu sa atin para itama ang ating landas. Ang kailangan lang po natin ay makinig at sumunod sa tinig ng Santong Espiritu. Para po sa ating discussion, why is it important to read Bible stories as a guide for daily living? Bakit po importante, no, na malaman natin yung mga stories sa Bible bilang gabay po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin the King of the North and the King of the South. I'm sure marami po tayong natututunan patungkol po sa mga dive deeper videos po natin. Now, kung hindi nyo po na-access yung ating mga dive deeper videos, wag po kayong mag-alala. Ito po ay available po sa lahat at ito po ay magiging public kasi po nakapila po yung mga dive deeper videos natin tuwing gabi. I think 9 p.m. po pinapostan everyday. Pero may mga nauna po kasing nakapila, so it will take time. Maybe mga 6 months yata yung dami ng nakapila. So yun lang po, no? Antayin na lang po natin yung mga dive deeper videos natin. Pero kung gusto niyo naman pong ma-access ng mas maaga, pwede po kayong maging member ng ating community dito sa ating channel. Yun lamang po at I hope ma-bless po kayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for giving us your word to teach, correct, and guide us each day. Help us to learn from the lives of those recorded in Scripture so that we may walk in wisdom
and avoid the failures of pride and disobedience. Give us humble hearts that are willing to reflect, repent, and turn away from repeating the same mistakes. Teach us to follow the leading of your Holy Spirit in every decision, keeping us on the path of righteousness and away from destruction. May our lives honor you and display faithful obedience to your will. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating daily devotions. Kung kayo may natutunan, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotions.